Hello, hello. Mapagpalang umaga. Andito na naman po tayo. Ah, Pastor Sam ng The Hub of Christ, Paranaque. Hello, hello po. Mapagpalang umaga. Malamig nga lang po. Medyo mas malamig ng konti sa Baguio. At pero maganda yung klima here in California, Manteca. Alam niyo po, here in Manteca, California, at yung San Francisco, California, magkaiba pa ng klima. This is summer pa, pero napapansin niyo po, lagi ako naka-jacket. Why? Kasi po, pag sa umaga malamig, pero pag sa tanghali, mainit. Ang oras nga po pala ngayon ay 7:41 ng umaga. At sorry po, gabi na po pala dyan. Hallelujah. So pag-usapan natin po ay ang about life. Life. Buhay. Kasi po ang buhay, no, we need to survive. Kasi andyan yung andyan yung saya, andyan ang lungkot, andyan ang boredoms, so nandyan ang pighati, lalo na yung sakit na nararamdaman sa buhay. Yan ang sabi nga kapag ang tao ang naaalala niyan yung pain na naramdaman sa buhay, yan ang hindi makakalimutan. But that pain, it teaches us a lot kaysa dun sa joy. Diba? Mas mas tumatatak sa puso natin yung sakit na nararamdaman natin, yung sakit na naranasan natin. Yan ang mas tumatatak sa isipan natin. Diba pag merong nagawang kasalanan or nagawang hindi mabuti sa atin ang isang tao, lagyan natin ng volume. Yan. So pag po ang tao nakaranas ng pighati, merong roots kung bakit niya naramdaman yun. Bati po muna tayo. Mawagpalang gabi po dyan sa Pilipinas. Hi! Ate Prosi, si Ruela Arce, hello po. Kumusta po kayo dyan? At ang aking anak na maganda, hello Hana. Regards po Ate Prosi, kila Ate Purita, Ate Elisa, ayan. So God bless, pagpalain po kayo dyan. Abang nag-i-endeavor po tayo ng mga mag-join sa atin sa live Facebook. Ito Ate Prosi, dito, malamig. Pero mas maganda na yung ganitong klima. Hindi pa gaano kalamigan. Sabi nga ni Hana, summer pa raw to. Summer pa. Well, better kasi mas better na ganito kaysa naman nag-yellow. Well, kahapon is
4th of July, Independence Day ng Amerika. And first time na na-experience namin. That is beautiful. Nice. We're enjoying it with the kids, with the apos, and they're all enjoying. So happy ang lolo at ang lola. Ayan. Ayan, mag-iintay pa po tayo ng kahit konti pa. Naalala ko pala, gabi na pala dyan, ano? Ate Prosi, anong oras na po dyan? 10:45 na ng 10:45 na ng gabi. So, dapat pala mga naggaganito earlier dapat, siguro mga hapon para gising pa ang iba kasi 10:45 na yan, antok na or tulog na ang mga tao. Sige, tayo bukas yung change. Oh, hello Jan Patrick Isanan, hello, good evening pala dyan sa sa Pilipinas. Asan po pa kayo? Dito rin po kayo, good morning pag andito kayo sa Amerika. Oh, hello Brother Chris, hello, hallelujah, praise be to God. Kamusta po kayo Brother Chris? Kamusta kayo Sis Christy? Ayan, hallelujah, praise be to God. Dito po ang oras ay alas 8 lang na umaga, 7:47. Yan, pag-uusapan natin ngayon, ngayong umaga, yung Psalm 73. Psalm 73 verse 17. Hallelujah. Praise be to God. Brother Chris, kumusta yung pag-uusap niyo ni Sister Rob Basanes? Nawa ay nagkaroon ng favor sa bawat isa. Ano ba ang outcome? Nawa ay maayos, Hope so. At kumusta naman yung lugar? Okay ba sa'yo? Diyan sa Floodway. Ayan. Siguro mag-start na rin tayo, ng ating pag-uusapan. Bali pag-uusapan natin dito yung Psalm 73 verse 1. Ito po ang sinasabi ng Psalm 73 verse 1. When I come to the sanctuary of God, then I understand their end. Unang-una po, gusto ko po ipakilala sa inyo ang author. Ang author ng Psalm 73 ay si prophet. They call it prophet, Asaph, or he is a seer, a choir leader ng panahon ni David. Siya ay nanunungkulan sa palasyo, a choir of David. Yan ay nasasaad sa Chronicles. Hindi siya masyadong kilala. This Asaph, the prophet Asaph, or is a seer, a choir leader sa palasyo. So ngayon, naisulat niya to
na sinabi niyang, then I understand when I come to the sanctuary of God. So mayroon ditong mga hugot. Ika nga, si Asaph. So yung hugot niya is about the roots is envy. The roots are yung nainggit. Yan ang pinaka-roots dito. Yung nainggit. Diba? Yan ang kadalasan sa tao. Pag naiinggit, we have a different view na ng buhay. Pag nainggit ka, diyan pumapasok yung galit. Pag nainggit ka, diyan pumapasok ang mga evil thoughts. Pag nainggit ka, diyan nawawalan ka na ng hindi magandang pag-iisip sa tao. Kasi ang katanungan niya, bakit? Mas magaling naman ako. Bakit kaya? Mas maunlad siya. Bakit kaya? So, puro bakit? Now, pumapasok yung doubt na tinatawag. Pag pumasok ang doubt, envious feelings. Diyan papasok yan. And what is the gawa? Ito ay gawa ng kaaway. Hindi yan gawa ng Panginoon. Hindi yan gawa ng banal na Espiritu. Sapagkat ang gawa ng Espiritu, siya ay natutuwa sa mga taong umuunlad. Diba? That is the fruit of the Holy Spirit. So ngayon, bakit naisulat ni Asaph o ng choir leader na si Asaph? Naisulat niya kasi dun sa sa Psalm 73, kung babasahin natin yan, yung 2 to 16, tignan nyo sinasabi. Yung number 2, nakita nyo, but as for me, my feet were almost gone, my step had well nigh slipped. Sa Tagalog po, ngunit tungkol sa akin, ang mga pa ako'y halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamuntinang nangadulas. See, the battle is in the mind. Hindi po nagkakasala. Actions are not taken here. Naisulat niya. Ngunit sa number 3, inamin na niya. Sa number 3, ang Psalm 71 verse 3. At ang sabi niya dito, sapagkat ako'y nanaghili. O, di ba? Yung envy. Ako'y nanaghili sa hambog ng aking makita ang kaginhawahan ng masama. Talaga naman ganun. Talaga naman ganun, mananaghili ka talaga at maiinggit kapag meron ka nakita na masama at sila ay umuunlad. Ito nga di ba? Ang katanungan lagi, why the richer getting richer and the poorer getting poorer? Diyan nagsisimula yung pag-aaklas na sasabihin na sila lang ang yumayaman, yung mga hihirap lalong naghihirap. Well, kung titignan natin ang pananaw, yung mga yumaman, hindi naman basta po yan yumaman. Yan po ay gumalaw, nagsunog ng kilay, sila po ay nagsakripisyo, sila po ay nag-aral, kaya sila yumaman. At kung maiinggit naman tayo sa mga biglang yaman, bisa may tumatama sa loto, di ba? Bakit yung pwede? Pwede magloloto na rin ako. So, yan ang mga kadahilanan, yung pagkainggit na nawawalan ka na ng trust doon sa lumikha, sa ating Diyos.
doon na doon lalabas to whom you trust. So yung doubt nga, di ba? Yung doubt ay papasok. Pag doubt ay pumasok, lagot. Wala nang tiwala. Everything will fall. Everything will fall into a wrong way. Di ba? Kahit sa mag-isawa, pag nawalan ka ng tiwala, saan ka galing? So, panay na tanong, wala kang tiwala eh. Patingin ng cellphone mo. Yun ang tinatawag na doubt, lumalabas yan. Ngayon, sa number 4, ito ang sabi niya, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. So as of now, nakikita na niya. Nakikita na ni Asaph ang mga envious feeling. Di ba? Sabi niya, sapagkat walang tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. So sila pa yung, ang mga masasama ay sila pa yung malalakas. At sila pa ang yumayaman. At nakatali daw sa kanilang leeg, nakatali sa kanila, walang mga tali sa kanilang kamatayan, that they are, it seems, na ang death ay absent sa kanila. So marami nang nakikita si Asaph. Bakit sila yumaman? Malalakas sila. Parang sa kanila hindi sila mamamatay. Feeling nila, hindi sila mamamatay. Ay, hello po, Pastor. Good morning po. Pastor Ernesto Iradiel. Ayan. Hello po. Kamusta po kayo? So ngayon, pumapasok na yung mga hinagpis dun sa loob ng puso niya. Ito, tandaan natin. Si Asaph, na choir leader ni David, ay nagtatrabaho sa palasyo. Kaya tinawag na choir leader. He is a seer. So siya ang tagapamahala. Pero naiinggit pa rin siya. O, di ba? Sa mga nakikita niya sa paligid, doon pag tayo ay walang kakontentuhan sa buhay, marami ang papasok na kainggitan. Minsan nga, kinaiinggitan pa nung bata pa. Nung bata pa, di ba? Nung bata pa tayo. Nung bata pa ako. Bata pa tayo. Nag-aaral ako sa elementary school ng Pasig, sa Rosario. Ngayon, sa mga kaklase ko, wala naman akong baon. Wala namang nakikita ko yung iba, hinahatid ng magulang na merong kotse. So doon pumapasok na yung pagkainggit and the toys, and yung kanilang mga damit, yung kanilang mga suot ay magaganda, yung notebook, yung bag. So pumapasok na yun. Nagkaroon na ako ng inggit nung ako ay elementary pa lang ako. Nagkakaroon na ako ng inggit. Especially kasi walang toys. But then, lumaki ako, hinayaan ko na yan. Kaya talagang ganun eh. So, ang payo ng magulang ko, mag-aral ng mabuti upang ang mga bagay na ito ay maabot. Hello po. Maring Lucy Magpantay, Villanueva, kumusta po kayo? Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Diyos. So ngayon, tuloy po natin. So ngayon, high school, ganun pa rin eh. Meron pa rin mga hugot sa buhay ko. Minsan dumating na sa punto na tinanong ko na ang Diyos. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit po? Bakit po? Bakit po ang mga magulang ko na mahirap ay siya ang naging magulang ko? Bakit hindi pa yung mayayaman? So, di ba? O, ayan. Pumunta na dyan yung point of
questioning the Lord. Bakit kami mahirap? Kasi nga pumapasok ako nun, butas yung sapatos ko. Teenager na ako nun, high school ako. Siyempre, pag high school ka, nagkaka-crush ka na. Elementary pa lang, meron ka ng crush eh. Meron ka ng inggit. So una nung elementary, ang inggit mo, toys. Ngayong high school, ang inggit mo dyan, wala ka ng pamporma. Kasi nagkaka-crush ka na. Oh, hello po. Oo, mayroong bagong dating. Hello, Kuya Gab. Gabriel Villanueva ng The Hub of Christ Parañaque. Kuya Gab, salamat sa mga assistance mo. Ikaw ay talagang pagpalain ng Diyos. Ang hello for Carlo Mangyaw Orat. Si Carlo, kasama ko yan sa Norwegian Cruise Line. Carlo, nagmaano ka pa ba? Nagbabarko ka pa ba? So, pagpalain ka. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. Andyan pa po ang aking manugang, Emerson Panganiban. Hello, shout out. Gabayan ka ng Panginoon sa iyong pagdadrive, sa iyong trabaho. Oh, God bless you. God bless you more. At salamat. Salamat for all your support. Kaya kami nandito. Dito sa Manteca, California. Pagpalain ka ng Panginoon. Palakasin ka ang iyong pangangatawan at wisdom. Come, ayan. Ano sabi ni Carlo? Nasa barangay po ako, kuya, pero may plano na babalik ulit, kuya. Haha. Bless you, kuya. Yes. Sige, hingin mo yan sa Panginoon. Let your ang purpose ng Panginoon makita. Manalangin ka, Carlo. Para ikaw ay gabayan, magkaroon ng kaunawaan. Sige, pagbalik mo is punta ka doon sa Anchor for the Soul Ministry. Diyan ako nagsimula, Carlo sa barko, sa fellowship diyan. Lagi ako umaattend. Then nakita ko yung kahalagahan ng buhay. So sige, God bless. Makinig. So ngayon, nasa na ako? Inggit. Doubt. So high school ngayon, di ba? Sa high school ngayon, ang inggit mo diyan, yung wala kang pera, wala kang pang-date. Yan. Kakainggitan mo yan. Di ba? At nung high school din, maiinggit ka dun sa status ng buhay mo. Kasi pasikatan na yan Yung pasikatan na high school. Oo, nakikita mo na yung bakit sila meron, bakit ako wala. Yan ang mga high school. So ngayon, naranasan ni Asap yan. Kasi nakita niya yung surroundings. Although nagtatrabaho na siya sa kaharian ni David, sa palasyo, naiinggit pa siya doon sa mga nakikita niyang mayayaman. So tuloy natin sa number 5. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man sila nagsasalot na gaya ng ibang mga tao. So ibig sabihin ni Asap, sila walang nagsasalot, kaparusahan, or nararamdaman nila na sila ay laging masasaya at maayos. Sabi niya, wala silang salot na nararamdaman. Samantalang siya, nararamdaman niya yung kakulangan. Kasi sa buhay natin, pag meron tayong kakulangan, yung there's no food on the table, andyan na yung mga Judith ng buhay mo. Di ba?
yung due date ng bills. Yan, makakapag-isip ka na eh. Ano ba yan? Kulang na naman sweldo ko, kasusweldo ko lang. Hallelujah. Oh, yes, Carlo. Yeah. Manalangin tayo para dyan. Na ikaw ay gabayan at pagpalain. Ano? Oo. So ngayon, sa due date ng buhay, diyan ay lumalabas eh. Katatrabaho mo pa lang, may utang ka na. So something wrong. Di ba? Meron diyang ano eh. Meron diyang kakulangan. Either ikaw ang kulang o bakit nagkakaganon. Alam niyo po, dun sa paglaki ko na hirap, hindi nga namin alam yung yung naranasan namin. Kasi tumira ako diyan sa Rosario, Pasig, which is not nice. Hindi maganda yung lugar. But then, my parents are always telling us, mag-aral kayo. Huwag kayong magbisyo. So, magtapos kayo ng college. So, ngayon, yun lagi sinasabi ng magulang namin. And it comes na talaga nag-aaral naman ako, pero pa-banjing-banjing. Pero, hindi ako nagka-cutting. So, in short, natapos ko yan. So, tapos na tayo sa high school. Kasi yung high school, ang ano mo dyan eh, ang pighati mo dyan, pagka wala kang pera, eh, naiinggit ka sa mga classmate mo. So, napanagong pa yun, nakagraduate ako ng high school. So, ngayon, papasok tayo sa college. Sa college, mas maraming inggit. Why? Puro likotsin na yung kaklase mo dyan eh. Sa college. At outing, hindi ka makasama. Hello, good morning. Good morning. Batchmate, Pernasitas. Si Popoy, kababata ko po yan sa Pasig. Sa Rosario. Ayan. So ngayon, sa college, mas maraming inggit, di ba? Pataas ng pataas, elementary na inggit ka. Wala kang laruan. High school, wala kang damit na pamporma kasi may crush ka na. College naman, status ng buhay. Pagka piyesta, ito, naranasan ko to. Yung pagkainggit. Pag piyesta, hindi ka makapag-imbita. Hindi mo ma-invite yung mga classmate mo kasi wala, yung pangit ng bahay mo eh. Yung pangit ng bahay mo, hindi presentable. Diba? Hindi presentable yung bahay. Naiinggit ka sa mga classmate mo. Pag iniimbitahan ka, ang ganda ng bahay nila. Yan. So naiinggit ka, tumataas ang level habang ikaw ay bata. Pag wala. Kasi, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pagkainggit ni Prophet Asaph. Merong envy. Inamin naman niya eh. Diba? Ulitin ko po. Sa number 2. Number 3 pala yun. Ito ang sabi niya. Sapagkat ako'y nananaghili sa hambog ng aking makita ang kaginhawahan ng masama. O yan. Nainggit eh. So si Asaph ay nainggit pero hindi pa siya nagkakasala dito. The battle is in the mind. Kasi yung number 2, muntik na ako madulas, sabi niya sa verse 2. Muntik na ako madulas. So, kaya ngayon, sa paglaki, parang, habang tayo lumalaki, bata pa, o konti pa lang ang inggit natin. Ang inggit natin ng bata, ulitin ko, ang laruan. High school, pamporma. Kasi nga, nagkakakrush ka na eh. So, yan ang problema mo eh. So, number 3, status ng buhay. Pag college ka na. So, napapansin natin na habang tayo lumalaki, tumataas din ang ating pagkainggit.
Yeah, in fairness naman, doon sa mga may kaya, you are been blessed. Yan. So, ang kailangan natin is magpasalamat. Pasalamat. Pero makikita natin na meron din naman na may kaya, naiinggit pa rin. Ang ganda na ng buhay, mainggitin pa rin. Di ba? Talagang ang tao is walang kakontentuhan sa buhay. Hanggang di natin nakikilala ang Panginoon, hindi yan matitigil, yung inggit na yan. So ngayon, number 6, basahin na natin. Kaya't kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang lieg. Tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Nakita ni Asaph na ang mga ibang mayayaman na nakita nila, masama na ugali, pero mayaman pa rin. So parang sabi niya, ang kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang lieg. Talaga nagmamayabang sila. No? Ito yung nakita, hindi naman po sa ang pinag-uusapan lang po natin ay yung Psalm 73, in chapter 73, verse 1 to 17. Kasi po nainggit siya Nainggit. Kaya nakikita niya yung surroundings niya. Para tayo makaiwas. Huwag ka na lumabas. Kaya lang hindi. Mag-aaral tayo, magtatrabaho tayo. So ngayon, sinabi niya na ito daw kapalaluan ay naging kwintas. So, ibig sabihin, ano po ang sinabi niya dito na naging kwintas ang kapalaluan? Si Asaph po ang ibig sabihin ng ito'y nakasabit sa kanilang kwintas, sila'y nagmamayabang, kitang-kita ang pagmamayabang. Kaya, sinabi niyang ito'y nakakwintas. Hallelujah. May sinabi si Brother Carlo here. Good morning po. Good morning po. Maria Victoria Cruz Castillo. Hello po. God bless po. God bless. Ngayon, sabi ni Brother Carlo, naalala ko kuya, yung kasing edad ko na close ko rin sa barko, before po ako umuwi, marami siyang maganda na words of wisdom pinabaon sa akin. Pero 1 to 2 weeks, bad news na natanggap ko. Namatay pala siya sa barko, papauwi na sana yun. Nag-message lang sa akin yung kaibigan ko. Wow. Sorry for your dun sa yung kaibigan. Pero yung word of wisdom na sinasabi, para sa iyo yun. Bago siya mamatay, meron siyang iniwan sa iyo na word of wisdom na pinababaon niya sa iyo. At yan naman, masasabi natin, Brother Carlo, na ang tao, mga bababait, ay namamatay din. Hindi lahat ng mababait ay nabuhay. At meron namang mga masasama, mas matagal ang buhay. Kaya nga sabi nga masama at mabuti ay sinisikatan ng araw. Masama at mabuti ay pinauulanan ng Panginoon. Kasi mayroong purpose ang buhay. Hanggang doon na lang yung kaibigan mo. Hanggang doon na lang ang kanyang purpose ng buhay. Ngunit, yung ibinigay na word of wisdom sa iyo, ito ay iyong lakaran, isa puso, bigyan ng atensyon. Lalong-lalo na, pag ang word of wisdom ay nanggaling sa salita ng Diyos. Kasi hindi nga natin, kahapon pinag-usapan natin, that life is like a vapor. Diba? Ang sabi ng Psalm,
Life is like a vapor. You can see it, later it's gone. Sa isang iglap, ang usok ay nawawala. Ganon din ang buhay ng tao. Kausap mo ngayon, bukas wala na siya. Ang tanong, hinanap mo ang Diyos. Kasi sa pagkawala mo, there is an eternal life waiting. Ang pinaka-safe dito is magtiwala sa Diyos. Sapagkat siya ang source of everything. Pag hinanap mo ang Diyos, eto, pinag-usapan din natin ito kahapon, yung Matthew 6:33. Brother Carlo, Matthew 6:33, it says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinabi niya, all these things shall be added unto you. Hallelujah. Ano pa ang response? Totoo po yan, halos po ang mga mababait po ang nawawala sa mundo. Ayan, hallelujah. No, minsan nga tatawid lang, nasa gasaan pa. Kaya ang buhay ay weather. Nawawala talaga. Minsan nga, nadulas, nabago, patay. Ang bait nun. O diba? That is life. Life is like a vapor. Makikita mo ngayon, bukas wala na. Marami na, Brother Carlo, marami na akong mga kasabayan na nangawala na rin. At eto, nagpapasalamat. Tayo magpasalamat kasi minsan bata pa, nawala na rin. Di ba? Minsan, bata pa, teenager, kalakasan, pero nawala na rin siya, kinuha na rin siya ng Panginoon. Kasi hanggang doon na lang. Kailangan natin makita yung mabago yung pananaw natin. Minsan kasi pag nawala yung mahal natin sa buhay, we are so emotionally affected. Nasasabihin natin, Lord, bakit mo kinuha? Unfair ka naman. Bata pa siya, di ba? Kaya ang gagawin natin is patuloy na magpapasalamat sa Diyos sa bawat araw. Sabi nga, in every gising is a blessing. Kaya pag gising mo, magpasalamat ka na sa Panginoon, buhay ka. In-extend pa ng Panginoon ang buhay natin. Hindi tayo lalagay sa kahon na tayo ay ang ating pananaw ay close, yung hanggang dito lang, yung nakikita lang natin sa harapan natin, kundi ang makikita natin do ay pag lumapit tayo sa Panginoon ay wisdom, knowledge, and understanding. Na talagang ganun talagang ganun ang buhay. Life is short. Kaya ngayon pa lang, we use our strength, we use our life to praise the Lord. Kasi yan ang utos niya. Love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. So ngayon, yan ang kailangan natin gawin upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Yan, sabi ni Brother Carlo, totoo po yun. In every gising is a blessing kasi may purpose pa ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Ay, hello po. Sis Christy. Hello. Maria Cristina de Torres Adan. Hello po. Good morning. Yan, mapagpalang umaga po. Sis Rowena Legaspi. Hello po. Good morning, Mare. Yan, Mare. Si Maring Weng. Yan. Dalawa po yung kumare namin dyan. Weng Molera at Weng Legaspi. Yan. Ayan. So, ang pinag-uusapan po natin ay ang Psalm 73, verse 17. At nandito na po tayo dun sa binabasa ko lang po yung kung bakit niya nasabi yung 73. That when I come,
Ito po ang sinasabi ng 73 verse 17. When I come to the sanctuary of God, then I understand their end. So, pinabanggit ko dito yung mga hinagpis. Yung hinagpis ni Asaph sa kanyang buhay. Meron siya mga hinanakit, pagkainggit. Ayan. So, ang level po ang pagkainggit eh. Nung bata ka, walang laruan. Nung high school ka, wala kang pampera, pambilindan, pamporma. Pang college ka, yung mga material na bagay. Minsan, yung katalinuhan, ay inggit ka pa eh. Bakit hindi ko maintindihan? Nag-aaral naman ako. Eh, kulang pa yung pag-aaral. It's not enough. Diba? So ngayon, itong pagkainggit, ito ang mga factor na minsan, ito ay nagdadala sa atin ng maling pananaw at iyan ay humahantong sa pagkitil ng buhay. Diba? Nainggit, nagpakamatay. O kaya, meron kapitbahay, iniwan ng boyfriend, nagpakamatay. O diba? Yung pananaw nawawala eh. Kasi ano yan eh. Yung inggit na yan, yan ang gawa ng kaaway na kailangan natin na mapanagumpayan. Matagal yan. Dahil ang tao hanggat nabubuhay, may sasabihin, di ba? Hanggat nabubuhay, sinasabi pag may nakitang maganda, dun sa kanilang mga kaibigan, sana all. Napansin nyo? Yung sana all? Iwasan nyo po yan. Yung comment na sana all. Why? Sana all need to avoid or hindi kailangan gamitin. That it leads you to comparison. Ay, sana all meron. Ay, sana. Yung sana all na yan. Medyo iwasan natin yan. Ang kailangan natin, yung sana all na yan, is magbigay ng daan upang tayo ay magpursige. Iyon ang dapat doon. So, babalik na rin natin yung pagkainggit na sana all. Hindi naman pagkainggit eh, no? Sana all. Ano yun? Kasi parang ano eh, yung naging ano na yan, naging bigkasin na in this present day natin. Trend yan eh, sana all. Ayan, good morning po. Diyan, sabi po ni Sis Christy. Good evening po dito. Ayan, good evening sis. Ayan. Oh. Ayan, sabi ni Brother Carlo, yung sana all dapat po is bless you. Ayan. Pag may nakikita na tayo na magaganda, sana all ay pagpalain tayo. Ayan. Dapat may duktong, pwede namang gamitin yan. Sana all, maging kagaya nila tayo. Ayan, sana all ay pagpalain tayo ng Diyos. Ayan. So, mayroong positive. Ayun. Amen. Tama yan, Brother Carlo. So, mababago ang ating pananaw pag tayo ay lumalapit na sa Diyos. Darating tayo sa puntong yan na babanggitin yan ni Asaph. Nasa na tayo sa 7. Ang sabi ng 7, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila'y mayroong higit kay sa mananasa ng puso. Talagang luluwa ang mata mo. Lumuluwa ang mata nila dahil ito ay sabi dito sa English, their eyes stand out with fatness, they have more than heart could wish. Diba? Totoo eh. Yung mayayaman, talagang nag-uumapang ang pagpapala.
Ang kanilang mga matay lumuluwa na. Ang, at ang kanilang puso, yung mga nakikita natin sa kanilang puso, ay wala tayong nakikitang mabuti. Kaya, naiinggit na tayo. Di ba? Ang pagnanasa nila puro laging sa kasamaan para sa kanila, ang selfish desire. Hindi man lang tulungan ng mga mahihirap. So tayo ngayon, naiinggit. Ano ba yan? Ang yaman-yaman na, hindi naman makatulong. Ang yaman-yaman na, nang o-oppress pa. Sila pa yung nagiging oppressor. Pasintabi po sa mga mayayaman. Ito lang po ay usapan na nararamdaman ni Prophet Asaph. Siya naman ay tao din. Siya ay lingkod ng Diyos, naiinggit din. Kaya po, shout out po sa mga lingkod ng Diyos. Magbabago tayong pananaw. Kasi tao. Hindi pwedeng tao. Kailangan natin maranasan ang puso ng Panginoon. Kailangan Christ-likeness. Yan. Hallelujah. So ngayon, sa number 8, kasi ayoko kayong puyatin. Pupunta na tayo dun sa dun sa pinakamagandang sinabi ni Asaph. At number 8, sila'y mga nunuya sa kasamaan at nanunungayaw sa pigati. Sila'y nagsasalitang may kataasan. O di ba? Kasi nga ang pananaw kasi natin, sila'y parang ang pananaw natin, pag mayaman ka, sila ay matapobre. Sila ay mga oppressor nga. Kagaya ng sabi ko kanina, they oppressing the poor. Kung ano-ano yung pinagsasabi nila. Hindi sila nakakatulong, ngunit sila ay pagpahirap pa. Kaya sinasabi, bakit ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong humihirap. So sa pananaw ni Asaph, sila'y masasama. Sila'y hindi mabubuti. At sila pa'y nakakapagsalita ng masama sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang Diyos. Pero sila'y yumayaman. Stay tuned po. Kasi makikita natin dito yung wisdom a bit later. Malapit na. So, yan ang pananaw natin nung maliliit pa kami, walang TV. Nakikipanood. Tapos, nasa bintana lang kami. And then, isasara yung bintana. O di ba, makakapag-isip ka na ang mayayaman masasama. Pero hindi po lahat ng masama. Hindi po lahat ng mayaman. Babaguhin natin ang pananaw niyan. Ang mayayaman po, pag hindi po ng Diyos, nag-uumapaw ng kabaitan. At yan ay nagagamit upang ito ay makatulong sa kapwa. Hello, Cousin Liz Beasley, how are you doing? I'm making about we're talking about Psalm 73, the word of God in the Bible, that of envy, how envious feeling about how did affect Asaph in the Bible. So, sige po, tuloy tayo. So now, ayan, sabi ni Brother Carlo, naranasan ko yung makinood ng TV sa ako naipit po kuya ang kamay namin na aking kababatang kapatid. Sasara yung TV. hindi ka nag-iisa. Ganyan na yung sinasara. So, iyan ang magbibigay sa atin ngayon. Kung babalik ta rin natin, yung pananaw natin, magiging maganda. Yan ang magbibigay sa atin ng
ah, positive to pursue education, na darating ang panahon, ayan, sasabihin mo sa sarili mo, darating ang panahon, pagpapalain ako ng Diyos. Darating ang panahon na mababaliktad ang aking katayuan sa buhay, na ako ay pagyayamanin niya. Yun. Hallelujah. So, ganyan, hindi ka nag-iisa, Brother Carlo. Talagang may bayad pa, ha? Nung ako'y maliit, 10 cents. May bayad. Makakapasok ka naman sa bahay nila. Makapanood ka ng TV kasi bibihira yung may TV noon. Kaya nung malilit pa ako, talagang walang-wala. Kaya, ayun, ang naramdaman. Pighati. Sama ng loob. Envy. Yan tinatawag na envy. So, number 9, kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. So, dahil sila ay mayaman, ayan ang mga nangyayari. When you have richness sa buhay natin, minsan hindi na natin kailangan ng Panginoon. Nababaliwala ang Panginoon kasi meron tayong kakayanan, mabuhay, na-meet yung mga needs natin. Yung mga needs natin, andyan lang. Nag-uumapo pa nga eh. So ngayon, sasabi nilang hindi nila kailangan ng Panginoon. Dahil kaya nilang ma-meet ang everyday needs nila. Sa kanilang pagtatrabaho, mayaman sila, bossing sila. So they don't come to search the Lord. So yun ang mga nangyayari. So number 10, ito ang sabi niya, kaya't ibinabalik dito ang kanyang bayan at tubig punong saro ay nilalagok nila. Sa English po, therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out of them. Oh. Hindi na uubusan sila ng kayamanan. Full of cup. Ang tubig ng punong saro ay nilalagok nila. So, iyan, ang kanilang inumin ay laging puno. Sila'y lalong yumayaman. 11, at kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos at may kaalaman ba ang kataas-taasan? So ito, balik si Asaph sa Panginoon. Kapag tayo ay naghihirap, we tend to blame God na siya ang may kasalanan. We tend to blame the Lord. Why? So, yan ang tendency pag tayo'y nahihirapan, pag tayo'y naiinggit, isinasama natin ang Diyos. Yung kadalasan, that is the facts of life. That is, anong tawag to? Real talk. Dahil, ako man po, nung panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoon, I tend to blame God. Yung pighati ni Asaph ay nangyari din sa akin. Hindi natin alam, tayo ang may kasalanan. Di ba? Hindi tayo nagsumikap nung bata pa tayo. Nag-aaral tayo, bulakbul tayo. Mapapansin nyo, yung batang mga nag-aaral, they're focusing in their life, doon sa pag-aaral, at gagraduate sila, summa cum laude, magna cum laude. Nakita niyo yung mga paghihirap nila noon? Sila yung pinagyayaman. Lalong-lalo na. Ikaw ay matalino, ikaw ay may Diyos, lalo kang pagyayamanin. So yung plano ng Diyos sa atin ay nadidelay. Ito ay nadidelay.
yung plano ng Diyos na ibigay sa iyo ang pagpapala, nadidelay kasi. Lumalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Kung tayo ay aayon sa kagustuhan ng Panginoon, ano sabi ng Matthew 6? Ang lahat ng ito ay idadagdag sa iyo. Hanapin mo, Panginoon. Bibigyan ka ng kaunawaan, katalinuhan, at mga taong magpapala. Gagamit siya ng mga tao para ikaw ay pagpalain. So, ang sabi niya, sa 12, narito ang mga ito, ang masama at palibhasay laging tiwasay, nagsilago sa kayamanan. Yun ang sinasabi. Lalo silang yumayaman. Hallelujah. Ngayon, malapit na tayo matapos. Mapupuyat pala kayo. Ano? Sige. Tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala. So sa pagtatanong ni Asaph dito sa 12, nagkakaroon na siya ng panibagong pananaw. Teka, sabi niya. Teka muna. Wala yatang kabuluhan ang mga hinagpis ko. Wala yatang kabuluhan ang mga katanungan ko sa buhay. Parang mali. Kaya sabi niya, na-realize niya, walang kabuluhan, ay nilinis ko ang aking puso. Kasi dudumi yan yung inggit. Magkakasala ka dyan. At ang sabi niya, at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalaang sala. Sapagkat hindi pa naman, the battle is in the mind. Nagkakaroon lang siya ng mga doubts at mga katanungan sa Panginoon. So number 14, ang sabi niya, sapagkat buong araw ako ay nasalot at naparusahan tuwing umaga. Yung inggit na yan, na naranasan niya, yung pighati, talagang nasalot. Pag ikaw ay nainggit, pag ikaw ay simula na yan, mabagaba, wala ka nang peace. Kasi tutulog ka na, iinggit ka. Ay, bakit ganoon? Bakit siya? Natulog ka ba? Napuyat ka. Kasi isip ka ng isip na para bukas mo. You are being worried. Bibilisan na natin, mapupuyat po kayo. And ang sabi niya doon sa 15, kung aking sinabi ako'y magsasalita ng ganito, narito ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak. Nahimasmasa na siya. At ang sabi niya ay, pag ako ay magsasalita ng mga ganito, yung kanyang mga envious feelings, kung sasabihin niya yan, ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak. Kasi makikita ng mga makikita ng kanyang kalahi, makikita niya ng mga pamilya, makikita niya na siya ganun ang ugali. So, hindi maganda. Hindi maganda yon. Kasi makikita ng mga bata, makikita nung lagi kang galit, lagi kang naiinggit. So, it doesn't work. Kaya nahimasmasa na siya. At eto, ang sabi sa 16, ng aking isipin kung paanong aking malalaman, ito ay napakahirap sa ganang akin. Yes. It's gonna be painful. Kasi you're torturing yourself. Yung inggit, matotorture ka dyan. Matotorture ka talaga dyan. Kasi hindi kanyang patatahimigin. At yun, naranasan niya. Yung hirap na dinadala niya. So, kailangan natin i-release yan. Kailangan i-release yung mga dumi sa puso natin. Ito. Last. Ito yung last na pinupunta natin dito. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Ngayon,
Doon sa mga naramdaman niya, napighati sa buhay niya, yung mga inggit at doubts, yung blaming others, sana all. So lahat ng yan, ang sabi niya sa 17, nang ako'y lumapit sa sanktuaryo ng Diyos, naintindihan ko ang kanilang wakas. Ngayon, ano yung sanktuaryo rito na binabanggit? Ito yung presensya ng Panginoon. Ito yung nag-switch ka na sa iyong pananaw. At inunawa mo, nagbasa ka na ng salita ng Diyos. There is a switching here. Kasi hindi siya nanangan doon sa presensya ng Panginoon. Sa ginagawa ng Diyos. Kasi nga minsan ang kahirapan tends you to blame the Lord. Pero ngayon, siya ay pumasok sa sanktuaryo. Meron ng panibagong pananaw ang nangyari kay Asa. Pumasok na siya. Pumasok siya, sabi niya, nang ako'y pumasok. So ngayon, ganoon din ang gagawin natin. Sa mga inggit na yan, sa ugali na old ways mo, pag tayo pumasok, parang masasabi po, sample, nung ako po ay nagbabarko, nung ako po ay college, napakaraming ginawa kong mga hindi ka nais-nais. Na ako po nung ako'y nagbabarko, kung sino-sino ang relasyon. Na ako po nagkaanak pa sa ibang babae. So ngayon, merong switching na nangyari. Pumasok ako sa presensya ng Panginoon. Doon sa sanctuaryo ng Panginoon. Nag-aral ako. Pinag-aralan ko, binasa ko ang Biblia. Tinambayan ko ang salita ng Diyos. Doon ako sumama sa mga mananampalataya na makakatulong sa akin. So, ang switching ko na dating mali ay ginawang tama. Kaya totoo yung sinasabing ng Matthew 6:33. Hanapin mo ako, seek ye first, at ang aking katuwiran, ang kagandahang loob, at ang lahat ng ito ay idadagdag sa iyo. Yung maling pananaw, idadagdag sa iyo ang karunungan. So lahat ng pighati, lahat ng doubts, lahat ng maling pag-iisip, pumasok si Asaph doon sa 17 sa sanktuaryo ng Diyos. At doon niya naunawaan na mali ang kanyang ginawa. At ang mga kinaiinggitan niya, merong end. Di ba? Merong end. Merong katapusan. Ang mga hindi nananampalataya sa Diyos, yung may mga maling gawa, masama. Na akala natin, ang akala ni Asaph ay wala ng katapusan. Sila'y malalakas, ang sabi niya. Ikinukwintas nila ang kanilang kapalaluan. Pero nung pumasok si Asaph sa presensya ng Panginoon, nakita niya ang kanilang wakas. So ayun po mga kapatid, hanggang dyan na lang po tayo. Sorry po kung napupuya, siguro po tayo ay aagahan ko naman. Hindi sa umaga dito, kundi dapat pala pagkasi sa gabi, madilim naman dito. So, sige, gagawa tayo ng paraan. Siguro mga hapon, pwede na yon. Yan, sabi po ni Pastor Presil, hello po. Hallelujah, hello po Pastor Presil. Kumusta po kayo? Ayan. At sa aking cousin, Beatrice Fernandez, hallelujah. Si Ruela, ayan. Hello po, regards po sa family, Kuya Alex. O Dagisonan Kenny, brother. Hello po. Naku, nagsipaso kayo, patapos na kasi gabi na eh. Ano? Salamat sa inyong pagbisita dito sa Facebook. Kaya ngayon, ano naman natin, manalangin tayo. Ha?
Carlo, mananalangin ako. Samahan mo ako sa panalangin, mga kapatid. Samahan niyo po. Tayo po ay magtatapos na sa ating ano niyo na lang po yung pinag-usapan. Anong tawag dito? I-play niyo na lang po ulit. At meron tayong matututunan kakaiba. Ha? Okay, Carlo, sige. At mga kapatid, tayo manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat Panginoon. Sa oras na ito, na kami po Panginoon ay narinig ang iyong salita, na magkaroon kami ng panibagong pananaw, na matuto kami kay Propeta Asap. Panginoon Diyos, patawad kung kami, Panginoon, ay nagkaroon ng maling kaisipan, pananaw, lalo na sa iyo, na minsan ay nasisisi ka namin sa aming buhay na ito. Hallelujah. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na marunong magsaliksik sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong malambot, marunong sumunod sa iyong kautusan. Bigyan mo kami ng katalinuhan, O Diyos, upang maunawaan namin na ikaw ang Diyos na buhay, na kayang magpala sa aming buhay. Panginoon, we're lifting up to you, Panginoon, sa mga nakikinig, O Diyos, at sa magre-replay, mga kasakitan nila, O Diyos, hallelujah, in the name of Jesus, let healing begin in their bodies, in their life. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang gumalaw, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang mapupurihan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng provision na ibinigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, kami tinawag mo. Salamat, Panginoon, sa buhay na kaloob. Hanggang sa muli, Panginoon, kami samahan sa journey ng aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan. Salamat po ng marami. God bless po, Brother Carlo. Manalangin. Ayan. At sa lahat po, hello po, Lucy Peñalosa. Sis, ayan. God bless po, God bless. Peñalosa, yes, opo. Oh, God bless. Let be healing kay Brother Ramil Peñalosa in the name of Jesus. Ayan. Hallelujah. Dagisonan, Kenny, brother, maayong gabi po. Diria, Pastor Samuel. Amen. Maayong umaga naman dyan, Brother Kenny. Regards to your family. Hallelujah. God bless po. Okay po. Hanggang sa muli, sumainyo ang Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Bless you all.